everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Siya kaya ang ikatlong corona, kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang back to back and back tayo ngayon. So maingay kasi pinag-uusapan ngayon ang Reyna Pilipinas kung saan simula na ang kanilang audition para sa gustong sumali. Kumbaga yung application, ayan na, open na para sa lahat. Pero nagkaroon ako ng konting confusing para sa kanilang application dahil lang sinasabi, dalawang set parang isa sa MGI All-Stars tapos may requirements, tapos isa sa Miss Grand Philippines may requirements. Kaya kung iisipin mo, ang MGI ba at saka ang MGI All-Stars at Miss Grand Philippines ay separate silang pageant or pagsasabayin or pagsasamahin, di ba? So, hindi ko alam, wala akong idea kasi bago pa. Tapos parang confused nga yung announcement kasi parang dalawang category, di ba? So, hindi ko alam paano to. Baka ang iniisip ko, katulad ng Miss Universe Philippines na tatanungin sila, saan ka ba lalaban, sa MGI or sa ano. Pero kasi parang magulo, parang naguguluhan lang ako. Siguro hintayin na muna natin yung proper announcement nila, yung proper anong tawag dito kapag yung may official candidates na paano ba to, 'di ba? So yun lang, naguguluhan lang ako. Kasi parang ang feeling ko, ang MGI All-Stars, hindi na kailangan mag-compete ang babae sa national pageant kasi ang requirements nila ay at least, 'di ba, meron kang sinalihan na pageant pero hindi ka nanalo doon. So ang gusto nila, hindi ka winner. Sa madaling salita, yung natalo ka. So, yung natalo ka sa pageant na sindalihan mo, hindi ka panalo, kumbaga. So, ayun yung requirements nila. Pero kasi, kapag panalo ka, hindi ka pwedeng sumali sa kanila kasi reyna ka na. Tama naman yun. Huwag yun nang hikayatin yung mga reyna na yan. Huwag sisalihan. Utang na loob. Hayaan na lang natin siya para sa opportunity ng mga humihingi ng second chance. Ganon. Para sa mga kandidata na bibigyan ng second chance. Tama? So, yan. And then, I'm so excited dahil sino kaya sa next edition na magaganap sa December ang magkukumpit? Pero bukod dyan, sino din yung ikukumpit natin sa Miss Grand Philippines, di ba? Sa Miss Grand International. So, kasi dalawa-dalawa, MGI All-Star, MGI. So, nakakaloka. Parang may premier and, premium, ano ba to? Yung parang pro at saka yung regular, di ba? Nakakawindang. Anyway, so, looking forward ako kung ano nga ba ang mangyayari dito sa bagong edition ng pageant, ang Reyna Pilipinas. Sino-sino kayo magsisisali? Ano to? Parang gagawin ba dito? O ikaw pang Reyna ka? Pang pang MGI All-Stars ka? O ikaw pang Miss Grand ka? Ganon? Ganon ba yung mga gaganap dyan? Di ba? Parang naguguluhan ako. Kasi dapat or ganito siguro ang mangyayari dyan. Baka yung Reyna, halimbawa, para sa MGI All-Stars, hindi na magkukumpit doon sa parang wala na. Parang tatanggap lang sila ng aplikante. Ganon. Ang gulo. Naguguluhan talaga ako. So, yun. So, basta hintayin na lang natin. Kayo ba na-confused? Kasi, di ba, ang announcement nila noon, direct ka na doon. Tapos, parang ipapasok na lang yung application mo. Tapos, ngayon, biglang may national director, may national pageant, o nasasalihan. Parang, naguguluhan ako, sakit sa ulo. Pero isa lang nakikita ko dito, gusto lang nila ng security na, alam mo yun, may sasali sa Pilipinas na
MGI All-Stars Queen. So, yun yung nakikita ko dyan. Kaya may national director. Parang nauobliga ngayon ang national director na magpa-audition para dito. Na parang sa pageant niya, may kukunin na isa. Kasi parang ang feeling ko, kung sa MGI All-Stars ka sasali, parang siguro, hindi ko alam baka ang national director na ang magbabayad ng kanyang franchise fee kapag nanalo siyang MGI All-Stars, di ba? So, hindi natin alam Abangan natin kung ano ang proseso na gagawin nila. So, confusing ako doon. But, let's see. Pero eto, sabing ganon, after CJ Opiasa, tapos Emma Tiglao, isa sa mga hinihingkayat ng mga tao or naririnig natin na pinupush nilang sumali itong si Gacini Ganados dito sa MGI All-Stars. MGI All-Stars sa Miss Grand Philippines. After kasi ni Gacini mag-MGI All-Stars, gusto naman nilang makita si Gacini dito sa Miss Grand Philippines. Sabing ganon, wag i-try daw. Para bang ang tingin ko, pag sumali si Gacini, hindi ba siya downgrade? Di ba? Kasi di ba, top 5 na siya doon sa MGI All-Stars. Tapos ang top pageant ay MGI All-Stars. Tapos galing siya sa Miss Universe Philippines. Tapos nag-Miss Universe. Tapos pupunta dito sa MGI All-Stars. Hindi naman siya nag-upgrade for sure. Kasi syempre Miss Universe pa din ang top pageant, di ba? Tapos downgrade na nga siya dito sa MGI All-Stars. But naka-top 5 siya, kumbaga parang up uli. Ngayon, pag pupunta siya dito sa Miss Grand, para namang bumaba uli. Ganon? Ganon ba? So, nakakaloka, no? Pero, siguro wala namang ganon-ganon. Basta kung gusto niya lang sumali. So, join lang, ganon. So, ako, para sa akin, it's advantage. Advantage para kay Gacini Ganados kasi syempre naka-top 5 na siya dun sa MGI. Tapos gusto siya ni Mr. Nawat. Tapos syempre kung napanood niya at nakita niya yung laban niya doon, mas mapag-aaralan pang maigi ni Gacini Ganados kung paano mas i-improve pa ng todo yung kanyang galing pagdating sa Miss Grand. Di ba? So parang alam ko kung saan ako kulang dito. Ito yung pupuunan ko. Tapos, pagdating sa rampa niya, kumbaga parang siguro, wala naman akong problema sa rampa ni Gacini. Maganda Maganda yung kanyang swimsuit competition. Maganda yung execution niya doon. Panalo. So, pang grand din. So, pwede na yun na yung gamitin niya. Tapos, ile-level up lang niya yung kanyang evening gown. So, dapat doon siya mag-focus. Kailangan mas bongga, mas panalo yung makikita sa kanya. But total suma, itatry ni Gacini ang MGI. Why not? Bakit hindi? So, tulad nga ng sinabi ko, napag-aralan niya na yung galawan sa Miss Grand All-Stars. So, mas madali na lang sa kanya ang MGI. And then, ano pa ba? Mas kilala niya na si Mr. Nawat at kung paano niya pakikisamahan si Mr. Nawat ng todo-todo at kilala na rin siya ni Mr. Nawat, mas madali para sa kanila. And then, ang nakikita ko din, madali kay Gacini kasi nag-under training na siya. Hindi na siya maghahanda pa. Kumbaga, well-prepared na. Kasi parang yung kay Maria Atisa Manalo, kalalaban lang ng Miss Cosmo. Tapos, sumali sa Miss Universe. Kumbaga, parang konti na lang yung pupuunan mo kasi parang fresh ka pa. 'Di ba? Sa mga galawan mo. Fresh ka pa sa training na pinanggalingan mo. So, ganun din kay Gacini. Kumbaga, parang fresh pa siya at kaya niyang ipalo ng todo-todo yung magiging laban niya dyan sa Miss Grand. Diba? So, yun yung exciting doon. Kaya yun yung abangan natin. And then, looking forward ako kung ano yung ipapakita ni Gacini. Looking forward ako kung sasali nga ba si Gacini. Ayun yung abangan natin. Kasi parang feeling ko, ito ay, kung sasali pa siya sa totoo lang, it's over. Pero kung gusto niya,
why not coconut, di ba? So, yan. So, ilaban na, no? I-push na yan, ganon. Itodo na yan, ganon. Kasi, okay din lang naman kung gusto niya sumali. Okay din lang naman. Walang problema. Kasi parang feeling ko, fresh pa nga siya doon sa mga training niya. So, kumbaga parang handang-handa siya at kaya niyang ipalo yung sarili niya sa competition. At, let's see, kung makikita nga ba natin si Gasini Ganados dyan sa Reyna Pilipinas. So, malalaman natin yan very soon, di ba? So, yun. Pero parang feeling ko hindi sasali. Parang feeling ko, ano na siya, tapos na siya. Kasi parang, tulad din ang sinabi ko, nag-MGI All-Stars ka na, dapat, sinimulan mo na muna dito sa Miss Grand. Tapos yung hindi ka nanalo sa Miss Grand, saka ka pumunta sa MGI All-Stars, di ba? Kaso pa ganun siya, pababa. But, tingnan natin kung magta-try si Gasini. Kung baga, parang, kung susugal siya dyan, di ba? Pero, ang gusto ko kay Gasini ay mag-artista. Sa totoo lang. Mag-focus na siya sa pag-aartista niya, galingan niya na ang acting skills niya, doon na siya lumaban ng bonggang-bongga. Hindi na sa beauty pageant kasi parang okay na tayo no? Sold na ako para kay Gasini. Pero, bahala si Gasini, siya yung magdidesisyon. So, yon. So, kayo guys, ang tingin ninyo, lalaban nga ba si Gasini Ganados? Gusto nyo nga pa uli itry ni Gasini ang MGI? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow or nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!